초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Na magising si Ryan kinabukasan, wala na sa tabi niya si Tyron. Akala niya bumalik lang ito sa kwarto nito. Pero hanggang sa gumabi na, hindi pa rin niya nakikita ang binata. Kaya naman nilapitan niya ang tita Marian niya na abala sa paghahanda ng hapunan nila. Tita? Nakangiti ang ginang dumumaling sa kanya. Yes, iha? Nag-aalangan siya na magtanong pero kailangan niyang malaman kung nasaan si Tyron. Kailangan nilang mag-usap. Nasaan po si Tyron? Tita Marian eyes light up like a newly installed Christmas lights. Oh, si Tyron? Hinatid niya si Karen sa Manila kaninang madaling araw sila umalis. A lightning of pain struck her heart, burning it and turning into ashes. Magkasama na naman sila ni Karen, pero sabi ni Tyron hiwalay na sila noon pa. Nagsisinungaling lang ba ito sa kanya? Nagbaba siya ng tingin para itago ang pananubig ng mga mata niya. Ganon po ba? Sige po, salamat. Tumalikod na siya at nagtungo sa silid niya. Na makapasok siya sa kwarto niya, kaagad niyang inihayos ang mga gamit niya. Pagkalipas ng isang oras, nang tapos na siya sa pagliligpit, naupo siya sa gilid ng kama at inaalala ang pinagsaluhan nila ni Tyron kagabi. It feels like though it only happened a minute ago. She could still his touch and how he pleasured her in more ways than she could imagine. Sa halip na malungkot sa kwarto niya, napagdesisyonan niya pumunta sa hardin. Pero nang makalabas siya sa silid niya, napatigil siya sa paglalakad nang makita na medyo nakaawang ang pinto ng silid ni Tyron. She had never been in his room, which swiftly sparked curiosity. Itinulak niya pabukas ang pinto at pumasok sa silid nito. Hindi napigilan ang sarili na mahiga sa kama nito. God, it smells like Tyron. Sana umuwi ito ngayon. Bukas aalis na sila at may posibilidad na hindi na niya ito makita. Kahit hindi siya nito mahala, gusto niyang sabihin dito ang nararamdaman niya bago siya umalis. Tumagilid siya ng higa at inamoy ang unan. It smelled like him. God, she would miss him when she gets home. Makikita ko pa ba siya? Ayun ang katanungan na paulit-ulit na tinatanong ng puso at isip niya. Ipinikit niya ang mga mata. Kapag kuwan ay naramdaman niya nga may umugyog sa katawan niya. Nang idilat niya ang mga mata, doon niya palang napagtanto na nakatulog siya at ginising siya ng kanyang ina. Mom? Kinusot niya ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Her mom smiled. Mag-aagahan na tayo. Napamulagat siya. Ano? Di ba maghahapunan? Napailing-iling ang ina niya. You sleep through the night, sweetie. Hindi ka naman ginising kasi himbing ng tulog mo habang niyakap ang una ni Tyron. Nag-iwas siya ng tingin nang mabanggit ang pangalan ng binata na bumabaliw sa puso at isip niya. Bumangon siya at bumaba sa kama. Magre-ready na po ako. Kailangan before lunch nasa airport na tayo. Aniya at sinuklay ang buhok gamit ang kamay niya. Alauna ang flight natin. Sweetie, we could stay if you want. Her mom cut off her. Pilit siyang ngumiti. We have to go, mom. Kailangan natin asikasuhin ang insurance ni daddy. Yun lang at lumabas na siya sa silid ni Tyron at pumasok sa loob ng kwarto niya para maghanda sa pag-alis nila. 12 noon. Hindi mapakali si Tyron habang nakatingin sa entrance ng airport. He kept on pacing back and forth. Shit,
Wala pa si Rain. Nasaan kaya yun? His phone beeped. Mabilis na binasa niya ang text at napangiti nang mabasang galing iyon sa pinakamamahal niyang ina. The text says, "We're coming." Humugot na siya ng isang malalim na hininga at ibinalik ang cellphone sa bulsa at saka humarap sa mga kaibigan niyang nagboboluntaryong tumulong sa kanya. "You," tinuro niya si Lander, "you will play the music. Madali lang naman yun. You just have to hit the play button." Tumungo lang ito. Bumaling siya kay Johannes. "The petals, the flowers, ikaw na ang bahala roon." Nag-thumbs up sign ito sa kanya. "Don't worry, I'll be the best florist." Napailing-iling siya at tumingin kay Dark. "Hindi ko alam kung anong ginagawa mo rito, but since you are already here, I want you to stay out of my sight and Ryan's too." Dark grinned wickedly. "Sure, I can do that, but in return you will let me invest in your company." Napabuntong hininga siya. Hindi talaga ito titigil hanggat hindi niya ito hinahiya ang mag-invest sa company niya. Mabuti na lang at nagustuhan niya ang paliwanag nito kaninang umaga nang mag-volunteer ito na tumulong sa kanya. "Deal." Aniya at tumingin kay Valerian, ang pinsan niya na may-ari ng Air Gym Airline at airport na kinatatayuan nila ngayon. "Since hindi ka kilala ni Ryan, ikaw na ang bahala sa lahat." Valerian grimaced. "I can't believe you're doing this for a girl." Ani ito na umiling-iling pa. "I love that girl," he said, making his friends groaned and left him. Natawa na lang siya sa reaksyon ng mga ito. Someday, mangyayari rin sa mga ito ang nangyari sa kanya at siya naman ang tatawa. Nang tumigil ang sasakyan nila sa airport, kaagad na may lumapit sa kanilang lalaki na naka-uniform na puti. Hula niya ay security guard ito. "Your plane ticket, madam." The security guard voice sounds sexy and manly. Dahil sa suot nitong cap, hindi niya makita ang mukha nito. Only his thin, kissable lips and pointed nose ang nakikita niya. Ipinakita ng mami niya ang ticket nila. Tinulungan sila ng guard na kunin ang mga gamit nila sa back compartment ng sasakyan at dinala iyon ng lalaki sa bag scanner. Walang reklamo na sumunod ang mami niya, si Tita Marian at Tito Ben. Kaya naman sumunod na lang siya sa mga ito. When they reached the gate, they led them inside the plane. She frowned when the guard let Tita Marian and Tito Ben in. Hindi lang iyon ang pinagtataka niya. Bakit pinapasok pa sila ng guard sa plane samantalang 3 p.m. pa ang flight nila? It was just 12:10. Pero bago pa siya makapagreklamo o makapagtanong, pumasok na ang mami niya sa loob habang hila-hila siya kasama si Tita Marian at Tito Ben. Na makapasok siya sa loob ng eroplano, napalingon siya nang biglang sumara ang pinto ng eroplano at pumasok ang security guard sa cockpit ng eroplano. "What the hell is going on? Mama, did you find this weird?" Tanong niya sa ina na abala sa pakikipag-usap kay Tita Marian. Ngumiti lang ina niya. "Sweetie, just sit and relax." Anito at bumalik na naman sa pakikipag-usap kay Tita Marian. Bumuntong hininga siya at sumunod ang sinabi ng ina at umupo siya sa first row. Sinuot niya ang seatbelt at naglagay ng earphone sa tenga. Rain was listening to Maroon 5 song Sugar when she felt the plane took off. Mabilis na tinanggal niya ang earphone at sa tenga at tumingin sa labas ng eroplano. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makitang nasa himpapawid na sila. When she saw the sign that it was okay to unbuckle the seatbelt, tinanggal niya iyon at lumapit sa ina niya at nakipag-usap pa rin kay Tita Marian. "Mom," tawag niya sa pansin nito. "The plane just took off."
Tulad kanina, ngumiti lang din to. I know, sweetie. You know? Kinunutan niya ito ng no. Then why are you not panicking? Mom, look at the whole plane. Tayong apat lang saka. Hush, my dear. Tita Marian cut her off with a smile. Everything will be fine. Napamaang siya sa nakangiti nitong labi. What the hell? Nanaginip pa siya? Ano bang nangyayari? She was about to search the whole plane when a song blasted on the speaker. It was Selena Gomez's song. The heart wants what it wants. From nowhere, Tyrone Zapanta showed up with a bouquet of tulips in his hand. He was wearing a black tuxedo which suited him perfectly. His gorgeous ears nearly caused her knees to wobble. Mabuti na lang nakahawak siya sa mga upuan ng eroplano. Rain looked at Tyrone with pure disbelief in her eyes. No way. This can't be true. But it feels so real. Nanaginip ba siya? Anong ginagawa mo rito? Paanas niyang tanong. Sa halip na sagutin siya, ibinigay nito sa kanya ang bulaklak. Para sa iyo. Napatitig siya sa bulaklak. Hindi siya makagalaw sa sobrang gulat. Tinitigan lang niya ang bulaklak. Tyrone let out a long nervous breath. Then he spoke. I picked red tulip because for me red symbolizes love. He started. That is what I feel for you. Inisang hakbang nito ang pagitan nila at hinaplos ang pisngi niya. Maybe you don't remember this, but you crashed into me in the airport when you first got here. Naalala niya yun. Ikaw yung nabangga ko? Ngumiti ito at tumango. Yeah, that was me. You crashed into me. And I never thought that you'll be part of my life. I always believe in fidelity. I grew up believing that cheating is wrong. I have a personal issue about infidelity back then. That belief of mine was soon forgotten when my eyes met your tantalizing Argentine eyes. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. I hate infidelity. But when I saw you, nakalimutan ko ang mga paniniwala ko. Nakalimutan ko si Karen. Nakalimutan ko ang lahat maliban sa kagustuhan kong makaangkin ka. It was my first time wanting to own someone's heart, body, mind, and soul. I pretty much forgot everything but the need to kiss you. The need to owe you and to claim you as mine. I can't stop. No, it's more like I didn't stop myself from wanting you. I was sorry for hurting Karen like that, but I don't think I can love other woman but you. It was my first time to meet the green beast they called jealousy. It was my first time to meet the dark and dangerous beast they called possessiveness. It was my first time to meet Cupid, best named love. Everything I feel for you is new to me and I didn't know how to control what I feel for you. Akala ko pagnanasa lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero nang lumaon, nag-iba na. Unti-unting lumalim ang nararamdaman ko. Bago sa akin ang emosyong nararamdaman ko. Kaya naman nagugulahan at natakot ako. For me, love is just a word you said to someone special to you. And then I met you. You give meaning to the word loved. You made me experience what love really is. Yes, Ryan, I am irrevocably and unconditional in love with you. Every part of me is in love with you. My mind, my body, my soul, and my heart.
Natakot ako na baka iwan mo rin ako kasi 'di ba babalik ka na sa Canada. Pagkatapos ng bakasyon mo, natakot ako na baka hindi mo ako mahal. Natakot ako na baka pinaglaruan mo lang ako at pinapaasa. Natakot ako na baka ibigay ko sa iyo ang puso ko at pipera-perasuhin mo iyon. Pero ayoko nang matakot. I need to face my fears for you. I have to conquer my fear in order for me to be with you. So here I am facing my fear that you might reject me. Pero bahala na. Because of you, reject me now. I have a plan B, and plan C, and plan D. And we have a long list of alphabets. And I will never stop planning how you will fall for me until you say you love me too. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang sarili na hindi umiyak. God, she really loved this man. She cleared her throat. When I met you, I knew right there and right then that if you given a chance, mahuhulog ang loob ko sa'yo. I just knew it. Mahina siyang natawa. And after what happened in your condo, I knew I was downed. I already knew that I'm in love with you. I'm just in denial about my feelings for you. She smiled. So you don't need plan B, plan C, and plan D. I am already madly and deeply in love with you too, Tyron. Tyron howled in happiness, then he dipped his head to capture her lips. And when their lips parted, they stared at each other lovingly. Kapag kuwan ay malakas siyang napasinghap nang biglang lumuhod si Tyron sa harap niya. Tyron! Matim itong tumitig sa mga mata niya. Rhinelin Dizan, sabi nito, will you give me the privilege of calling you my wife? Napangiti siya sa tanong nito. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Sa tingin ko ay alam mo na ang sagot ko. Answer it, sweetheart, and make me the happiest man alive. Kinuha niya ang singsing na hawak nito at isinuot iyon sa daliri niya at nakangiting tumingin sa mukha ng fiancé niya. I do, she told him. Yes, I will marry you. She and Tyron came out from their own little world, then they heard giggles and sobs. Nang tingnan niya kung sino iyon, it was her mom and Tita Marian. They were crying as they giggled in happiness. Kita mo na, Mari, sabi ko na bagay sila eh. Wika ni Tita Marian sa ina niya. Ang galing talaga natin mag-matchmake. Buti lang pumayag ka na magbakasyon dito sa Pilipinas para magkakilala ang mga anak natin. Oo nga, her mom laughed. Magbalain na tayo. Tili nito. Congratulations, son. Ani ni Tito Tem. Natango lang ang sinagot ni Tyron. Excited na ko balae. Excited ako maging lola. Her mom and Tita Marian giggled. Nagkatingin na sila Tyron at nagtawanan. Minamatchmake nila tayo, wala man lang tayong kaalam-alam. Natatawang sabi niya. Oo nga, sang-ayon ni Tyron na ngayon ay fiancé na niya. I'm glad they matchmake us because of them I met you. I love you, Tyron, she said lovingly, and her fiancé. I love you more, Ryan. Am I late? Wika ni Johannes na may dalang box na puno ng petals. Did you already said yes? Tanong nito sa kanya. Oo. Johannes sighed in annoyance. They throw all the petals at her and Tyron. They're romantic. Pagkasabi na yon ay naglakad ito patungo sa kung saang party ng eroplano. Nagkatawanan sila ni Tyron at kapag kuwan ay naglapat ang mga labi nila.